Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan natin itong nagtitrending na work from home job na modus na dapat nyong iwasan. Kasi ako na-experience ko na to at ayun nga, medyo nakakapanghinang balikan yung mga ganyang experience, no? Last April pa to nangyari sa akin nung naghahanap ako ng work from home job. Nakita ko yung nag-promote nito sa Blue App. Alam nyo na po yung tinutukoy ko na Blue App. Letter F yung nag-start ng letter ng pangalan niya. And then doon, pinopromote kung ano nga ba yung meron dito sa app. Walang need na requirements. Kailangan lang ng information nyo like name, age, gender nyo, ganon. Tapos, nilagay din nila doon kung magkano yung kikitain natin per day. So, nainganyo ako. Meron dong pwede ka mag-send ng message doon sa video na yon. Then, nung nag-send na ako, i-direct niya ako sa Green App. Yung Green App na yon, nag-i-start yung pangalan niya sa W. Ayan. Hindi ko siya pwedeng banggitin. WA. Basta Green App. Yung tawag ko sa kanya. And then, nung nandun na, ay pinagpasa niya ako ng information ko like full name, yung occupation ko, yung age ko, and then, nagpaliwanag siya doon ng konti about doon sa applyan ko na work from home job. And then, meron siya doong inilapag na link. Pindutin ko daw tong link na to para mapunta na daw ako sa TG. Kasi may kakausap daw sa akin doon na parang HR daw nila. So, nung pumunta na ako ng TG, eto na, may nakausap na ako. Yung mga profile ng mga kausap ko na yan is parang mga professional kasi yung isa, nakapang-graduate pa siya na, nakatoga pa siya. Tapos yung isa naman is teacher. So, ngayon, nung kausap ko na yung nandun sa TG, hiningi niya pa sa akin yung more information, like yung address ko, yung contacts ko, then, yun nga, yung mga another name na naman ulit, talagay ko na naman yung name ko, age, yung occupation, ganyan. Tapos, ang sabi sa akin, ang gagawin ko daw doon sa trabaho na ina-applyan ko, may mga orders daw doon. Ako daw yung mag-a-assist, ako daw yung magko-confirm. At sa bawat order daw na i-confirm ko, ay kikita daw ako ng komisyon. Ganon. Tapos, meron daw akong task na kailangan gawin para maging regular daw ako dun sa trabaho na ino-offer nila. Bali, yung task na yun ay hanggang task 3. Once na na-complete ko na daw yung task 3, is regular na daw ako. Mas malaki daw yung commission or mas malaki daw yung magiging income ko. So, ngayon, ang sabi niya sa akin, may pipindutin ako na website and then gagawa ko ng account ko doon. Kailangan is yung number or kaya email, then mag-create ka ng password. So, yun, yung pinapindot niya sa akin na link is website siya. Tapos, sinave ko siya sa screen ng phone ko para mabilis ko na lang siyang mabuksan. Parang ginawa ko siyang, parang alam niyo yung mga apps na hindi mo na kailangan pumunta ng website, andyan na yan sa screen mo, nasa home screen mo na yan. Pipindutin mo na lang yon. So, ngayon, meron nakalagay doon na balance. Papakita ko na lang dyan, nandiyan sa screen. May nakalagay doon na balance. Yung unang task daw na gagawin ko is mag-complete ako ng 5 orders. So, kailangan maglabas ako ng pera. Ipapasok ko doon sa account ko. Kasi sa account ko naman daw mapupunta yon. Ang unang nilabas ko na pera is nasa 111 pesos. So, ngayon, yung mga, doon sa task 1, yung mga orders or yung mga price ng items na i-confirm ko is mga small amount lang. Kumbaga, nasa 30 pesos, 50 pesos, 40 pesos, mga ganon. Na-complete ko yung task 1. And then, nakuha ko din yung commission ko doon. So, kung halimbawa, 100 pesos or 111 pesos yung nilabas ko doon or nilagay ko doon sa account ko, mas dumoble siya. Parang, halimbawa, ang kinita ko is another 100 pesos. Ganon. So, na-withdraw ko siya through GCash. Kasi doon yung payment. Doon yung payment po. Ngayon, task 2 naman tayo. Ang kailangan ko namang ilabas na pera is nasa 200 something na. Kasi kapag yung padami na ng padami yung kino-confirm natin ng order, yung price ng item is pataas ng pataas. At kailangan dapat balance siya doon sa withdrawable balance mo. Doon sa pinakang-balanse mo, doon sa makikita mong income mo. Kung halimbawa, yung items is nasa 10,000, so dapat 10,000 din yung income mo. Kasi kung kulang yan, kailangan mong maglabas ulit ng pera.
Kailangan, at saka yung pagbabayad ng pera para mapunta siya doon sa balance mo is through GCash din. Basta through GCash yung mga payment. Ngayon, nasa task 2 na ako. Nakuha ko din naman yung income ko sa task 2. Bale, halimbawa, ang nilabas ko sa task 1 and task 2, pag pinagsama, halimbawa, mga nasa 1,500, pero dumoble siya. At nakuha ko din yung pera na yon. Lahat ng balance ko is na-withdraw ko naman nung na-complete ko yung task 2. At dito na tayo sa task 3. Yung task 3, ang laki na ng amount nung price, nung item. Ang laki na ng amount nun. Umabot na sa pinakang last na eh. Sabi ko, hala, nakailang orders na ako dito doon sa task 1 and task 2. 5 orders lang naman yung kailangan kong i-confirm para ma-complete yung task. Pero sabi ko, bakit dito sa task 3 parang walang katapusan? Parang nakalimang task na ako doon at ang laki na nailabas ko na pera. Parang ikaw yung namumuhunan, guys, doon sa mga order na i-confirm mo. And ayun na nga, umabot na doon sa parang ang price ng item is nasa 11 or nasa 15K. Tapos yung balance ko lang is nasa 9K, ganun. Wala. Kulang. So, kailangan ko pang maglabas. Halimbawa, 9K lang yung balance ko doon sa income ko. Tapos yung item is 15,000. So, ngayon, kulang pa ako. Kailangan ko pang magpasok ng 6,000 doon sa income ko para ma-confirm ko yung order ko. Hanggang sa nag-search na ako, guys. Nag-search na ako sa Black App, doon sa mga nagre-review about sa mga ganito. And yun, pag-alaman ko na hindi pala siya totoo. Na kukuhaan lang kayo ng kukuhaan ng pera. At ang ending, kapag hindi nyo na-complete nga yung task, or kahit ma-complete nyo man yan, hindi mapupunta sa inyo yung pinasok yung pera doon sa account nyo kasi mapupunta yun sa kanila. Dahil nga fake yung website na yun. Kumbaga, niloloko lang kayo nung website. Katulad ko, hindi ko na-complete yung task 3. Medyo malaki-laki din yung nakuha nilang pera sa akin. And, kumbaga, dinibdib ko siya kasi syempre hard-earned money yung inilabas kong income doon. Pero syempre, kasalanan ko rin naman kasi hindi muna ako nag-search at sa kagustuhan ko na kumita ng pera sa mabilis na paraan, ganun yung nangyari sa akin. At ang masasabi ko nga ay wag tayong masyadong papadala sa mga ganyan na ino-offer sa atin. Kasi ang ending, tayo din yung mahihirapan. Kasi nga, yun, hindi pala talaga siya totoo. Kaya mag-iingat kayo ha. Ito yung nangyari sa akin. Yun yung step by step na pre-promote siya sa Blue App, yun yung nangyari, doon ko siya nakita. Then, pumunta kami sa Green App, then direct na sa TG. Tapos, may ibibigay na sa inyong website, mag-login na kayo ng account nyo doon. Tapos, ayun, yung mga tasking sa TG, wag na wag nyo nang gagawin yan. Kasi ako, hindi ko nagagawin dahil nga nangyari na sa akin. Basta, andyan yung papakita ko sa inyo yung parang income ko. Pinakita ko na yun kanina. So, ayun guys, mag-ingat po kayo sa mga ganitong modus. Diyan sa mga TG na yan. Kapag paglalabas kayo ng pera, nako, wag na wag nyong gagawin. Okay na, thank you for watching!